Panibagong araw mga kaguti. Sa ngayon, tuloy pa rin ang ating pagtitrimming sa mga damo dahil po sa pagkakambing, hindi lang po kambing ang kailangan alagaan natin, kung hindi po pati yung mga damo ay atin alagaan. Dahil po dito ang source ng food nila. Kailangan sa tag-ulan, panatiliin natin ang malinis at pagtitrimming ng mga damo para po lalo sa lumago. Tara na po, tuloy na natin po habang ang mga kambing ay nasa pastulan na. Tara na po. Ang regular na pag-trim ng mga damo tulad ng lawn grass ay makakatulong upang ito ay lalong kumapal, tumaba at magiging malusog. Merong 4 na dahilan kung bakit nagiging mataba ang damo kapag tinatabas o itrim ito. Una, pinasisigla ang paglago o lateral growth. Pangalawa, mas maraming sikat ng araw. Pangatlo, naiiwasan ang peste at sakit. Pang-4, lumalalim ang ugat. Pinasisigla ang paglago o lateral growth. Kapag pinutol o itrim ang dulo ng damo, naharangan ang hormones na nagpapahaba nito pa itaas. At dahil dito, mapipigilan ng mga damo na maglabas ng mga bagong usbong o tiller sa gilid. Kaya kumakapal at tumahaba ang hatag nito. Mas maraming sikat ng araw. Kapag maikli at pantay ang mga damo, madaling naabot ng liwanag ng araw ang pinakailalim na bahagi ng halaman na kailangan sa photosynthesis. Naiwasan ng peste at sakit. Ang masyadong mahabang damo ay pinamumugaran ng mga insekto at nag-iipon ng labis na moisture na sanhi na amag o fungus. At sa lumalalim na ugat, ang tamang paggupit o trim ng mga damo ay nagpapatibay din sa sistem ng mga ugat sa ilalim ng lupa. Kapag ikaw ay nagtitrim at kung maikli lang ang pinagtabasan, iwanan ito sa lawn at nagsisilbi itong natural na pangpataba o nitrogen habang natutunaw. At kailangan po mag-trim kapag tuyo. Mas malinis ang gupit o trim at hindi madaling kapitan ng mga sakit ang damo kapag ito tuyo bago ito tabasin.
Ito na po, galing na sila sa pastulan, umuwi na sila. Binigyan ko na rin sila ng kumpay. Bukas ko naman po sila balikan. Tara na po.